Inilabas na ng Department of Budget and Management ang 6.2 billion pesos na pondo para sa ayuda sa mga low-income families. 500 piso kada buwan ang matatanggap ng mahihirap na pamilya na apektado ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at bilihin. Ayon sa DBM, nasa 6 na milyong beneficiaries ang inaasahang makatatanggap ng monthly cash sa loob ng 6 na buwan. Hoy, nasa lang ina mo? Hello po. Mahit kayo ah. Ang pera pala. Alam ko ba diyang pera? Wala kasi tayong pagkain ngayong hapon. Pera na naman ba ang anak mo? O ito, ako yan. Ito lang. Wala na nga ako matinong trabaho, naghahanap ka pa ng extra. Kung ikaw yung nagtatrabaho din ha, diyan ka nga. Alam mo naman yung anak mo may sakit kaya dito lang ako sa bahay. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Wala akong pakialam kung nagtatrabaho, Eh kung ako trabaho ako, sino mag-aalaga sa kanya? Eh lumali lang yung sakit niya. Tsaka ito lang, babayaran pa akong utang sa tindahan. Ano ba kung naghahanap ka nga ng trabaho, ha? Ano ba yung hindi mo maintindihan? Day? Alam din na yun dyan, nahihirapan na rin ako sa Ayan, trabaho. nag-away na naman sila sa susunod. Dali, ewan ko kasi, diyan ka na. Mga pangarap na hinahanap ay abot kamay mo na. Pera't alak kung iyong Magandang umaga, class. Bagay ba? Kuya, ba't ka lagi na ganyan? Pangarap ko kasi maging guro eh. Kaso mahirap lang tayo eh. Kumain na lang kaya tayo. Ito nga pala, may pagkain nga pala ako. Kahit tayo. lipat dun sa amin, dun sa amin, dun sa amin, dun sa amin. Sisikat ka dun sa amin, dun sa amin, dun sa amin. Yayaman ka dun sa amin, dun sa amin, dun sa amin. Pakinggan mo ang mga kwento ng industriya. Pare, tingnan mo, sisikatin ako. Hindi nga. Ito ay ang mga kaganapan sa buhay ng isang tao sa mundo na iba't iba ang kulay. Magnanakaw! Kahit na hindi gabi, malalakas na tugtugin na nakakapingi. Pero ito ang pinasal, ito ang hinagilap. Kapalit ng pag-aaral kahit tila mahirap. Habulin, hulihin, unurin. Nox, tiba-tiba na naman nito ah. Saya. Bossing, isang kilo nga po nito. 59. 59. Ano po? Salamat po, Thank you. Ano sa ito? Tili na. Magkano po din eh? Yan, 20 lang yan. Mamili ka na. Haling dyan. 20 lang yan. Hindi po kaya. 20 din yan. May hawot, may saksak. Yan na pa. 50 lang ang 1/4. Ito na lang po. Ah, ilan? Isa lang po. Alam ma'am. Kaya po. Yan, may 20 lang. May 10. Saglit! Wait lang. Nak, Nay. ito galing. Yun lang sa tabi-tabi. Ano yung Bilensya dalawa? lang. Nak, nagnako ka na naman ba? Ang tagal ko na sinasabi sa'yo na itigil mo na yan. Tsaka, kung gusto mo talagang makatulong sa amin ng mga kapatid mo, maghanap ka na lang ng desente at magandang trabaho. Paano naman yun, Nay? Eh, alam mo namang wala akong natapos. Eh, sa panahon ngayon, pag wala kang natapos, wala kang alam, wala kang pinag-aralan, talo ka. Diba, Nay? Ganun yun. Lamang ka na. Ay nako nak, bahala ka dyan. Basta siguraduhin mo ha, hindi ka uuwi dito na napahama ka.
Bossing, bang nakapayta niya yung trabaho? Complete ba requirements mo? Requirements po. Ano po yun? Ito po. Nakanin ko. Parang hindi yata kayo marunong magpasa. Pasensya po, pero hindi talaga ako marunong magbasa eh. Dapat dito ay dapat kayo nakapagtapos ng pag-aaral. Pagka hindi po ay hindi po pwede. Paano na? Sige po, salamat na lang po. Salamat din hindi ko kayo maalam Nay, kain na po. Oh anak, andyan ka na pala. Kamusta lakad mo? Hays, parang alam ko na mga ganyang galawan mo. Alam kong pagod ang anak ko. Kaya naman, pagluluto ko kayo ng kapatid mo ng paborito niyong ulam. Ay tayon ay ginisang Corned beef! Sige, saglit lang. Magbibihis lang ako at pupunta sa palengke. Para bumili ng karne. Hindi ka na, ganda. Meron po kayong corned beef? Meron po. Magkano po? 50 lang. Ano lang po? Paglingat na lang po. Magkano po ba? 27 lang. Na lang. Salamat. Sibuyas kayo dyan, sibuyas, bawang, repolyo, bili na kayo dyan. O, maghahano na. Sibuyas, magaganda. Alam, magkano po sibuyas? 180 ang kilo. O, bili na, kili ka na dyan. Magkano po kaya pag isang peraso lang? 10 piso lang, 10 piso. Bili na kayo sibuyas, bawang. Magaganda yan. Hindi na po muna. Tumaas ang presyo ng ilang dilata sa Candelaria Public Market. Kabilang sa nagtaas ang mga processed meat gaya ng luncheon meat na mula sa dating 90 pesos, 94 pesos na ngayon. Ang corned beef na dati ay nasa 48 pesos, ngayon ay 50 pesos na. Tumaas din ang presyo ng tocino na mula sa dating 49 pesos, 50 pesos na ngayon. Ang hotdog na mabibili noong nakarang buwan na 132 pesos, 134 pesos na ngayon. Sa ngayon ang hindi pa lamang nagbabago ay ang presyo ng sardinas na 17 hanggang 18 pesos. O kuya, nandiyan ka na pala. Saan ka na naman galing? Diyan lang, sa tabi-tabi. Sa ating gawin. Parang namamayat ka tol ah. Masakit ka ba? Ako? Magkakasakit? Nagbibiro ka ata tol eh. Pero tol, may gusto sana ako sabihin sa'yo. Ano yun? Ipaloko-loko ba sa'yo? Hindi yun. Gusto ko sana mag-aral tol eh. Ngayon mo pa naman naisipan yun tol kung ilang may edad na tayo eh. Kung ako nga, hindi nakapag-aral tol eh. Pero sige, kung ako ng paraan yan, ikaw pa. Tol! O, paano mo, Tol? Masakit sa'yo? Tol! Okay. Tapos na ba? Pagamutan. Nadali kita. Tara, tara.
Tol, kapit ka lang, tol. Miss, saglitan, tol. Miss, pwede mo ba kami tulungan? Kami ang kapatid ko. Naman, miss, nangihina na siya. Miss, wala kang kwenta. Wala talaga kayong kwenta. Tol, ano na? Kising, tol. Tol, ano na? Kising, tol. Lumakuyuan, tol. Tol. Tingin na talagang buhay to. Ayoko na. Yes, hold up po. Ito yung ibang mo ang mga ngaraya. Yes. Ang ngaraya. Bagsak ng ekonomiya ng bansa nakakabahala pero kaya pang ibangon ayon sa Malacanang. Ang detalye sa report ni Eagle News reporter Vic Sumintak. Vic? Nababahala ang Malacanang dahil higit pa sa inaasahan ng pagbaba ng Gross Domestic Product o GDP rate ng Pilipinas para sa ikalawang quarter ng 2020. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, nananatili namang matatag ang posisyon ng pamahalaan na ibangong muli ang ekonomiya ng bansa sa lalong madaling panahon. Ayon kay Roque, ang pagbaba ng GDP rate sa 6.5% ay dahil... Sa Barangay Malabanban Norte, Candelaria, Quezon na nasawi sa inihinalang insidente ng iligal na droga. Ayon sa pulisya, tumaas ng mahigit 50% ang bilang ng krimen sa Candelaria sa unang 6 na buwan ng taong 2020 kumpara sa kaparehong panahon noong taong 2019. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Hanggat patuloy ang sumpa nitong kahirapan, walang magiging pagunlad itong ekonomiya at bayan.